Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Kumusta na kayong lahat mga idols? Shoutout nga pala sa Iglesia ni Cristo sa ginawa nilang Peace Rally last January 13 mga idols. We appreciate what you guys did for VP Sara. Kahit na ang reason ng Peace Rally is to support the statement of BBM na waste of time lamang ang impeachment complaints against VP Sara. Alam naman po namin at damang-dama po namin na para po talaga kay VP Sara ang Peace Rally na yun. Kahit di po sabihin ng INC, alam po namin yun. And we really appreciate it guys. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo mga idols. Pero guys, ano ang pinakita ng INC sa Peace Rally na yun? Yun na, simple question ko yun guys. Tingin nyo mga idols, yung pagsuporta nga lang ba sa statement ni BBM ang reason ng Peace Rally nila? Or meron pang mas malalim na ibig sabihin? Kayo guys, ano sa palagay nyo? Well ako guys, iba po ang nababasa ko dito Dahil lang nakikita ko po dito is nagpakita po ng napakalakas na puwersa ang INC ng kanilang pagkakaisa. Na pag sinabi nilang gagawin nila, gagawin po nila. At pinakita nila na pag humingi ng tulong sa kanila ang mga Duterte, sisipot sila. Alam kong aware din kayo guys na mas marami ang populasyon ng Katoliko at Islam. At meron din pagkakaisa ang mga members ng mga relihiyong ito sa kanilang paniniwala. Siyempre ganun din ang INC. Pero ang pinagkaiba ng INC is meron silang pakialam. May pakialam sila socially and politically that will affect the whole country. Hindi ko sinasabing walang pakialam ang mga members ng Catholic at Islam. Okay? Of course may pakialam tayo individually. Pero ang INC, may pakialam sila bilang INC community. Meaning, grupo sila. Look what they did. Diba? Tama. Imagine pag sinabi ng head ng INC na ito ang iboto natin para sa ikabubuti ng bansa, lahat sumusunod sa head nila. Diba mga idols? At pag sinabi yun ng head nila, meron na pong siguradong more than 2 million votes na agad ang kandidatong sosuportahan nila. Ganong katindi ang INC mga idols. Hindi gaya ng Katoliko at Islam, merong kalayaan ang bawat miyembro na pumili ng gusto nilang suportahan or iboboto. So sa madaling salita, hindi sila pwedeng diktahan ng Santo Papa na ito ang iboto nyo. No. Ganon din po ang mga Muslims. Kaya naman nagpapasalamat po talaga ang lahat ng mga makabayang Filipino na supporter ng mga Dutertes sa lahat po ng mga miyembro ng INC na nakiisa sa Peace Rally na yon. Mabuhay kayong lahat, mga idols. Well, siguro kabilang sa mga rason kaya suportado ng INC ang mga Dutertes, malamang syempre dahil nakikita rin ng mga kapatid natin sa INC ang status quo natin ngayon sa ating bansa. At malamang kabilang dyan ang top 15 na kasalanan ng Bang Administration. Kaya kabilang ang INC sa mga sumisigaw ng Marcos resign kasama ang entire Filipino nation. At ang unang-una nga pong kasalanan ni Bang ay ang pag-abolish niya ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bang sa pagka-presidente, yan agad ang inabolish niya o yan agad ang unang-una niyang ginawa mga idol. Di kitang-kita ang motibo, di ba? At yun ay walang iba kundi ang mag-giveaway sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin na papaslang, ngayong panahon ni Bang panay inosenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapaslang ng mga kriminal at durugista. Imagine that? Doon pa lang wala ng continuity, di ba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bang na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Alang hiya na yan, no? Budol Israel. Pang-apat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag po siya nasa Malacanang complex na rin. Imagine that.
lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya, ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpa-participate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga pwesto. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni na Romualdez sa Kamara from NEP to GAA. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing garapalang pagnanakaw yun. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bangag yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng Kamara ngayon. Ang galing, di ba? Budol is real, mga idol. Pang-pito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayo nababalitaan hanggang ngayon. Kailan kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. Pangwalo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng Bank Administration. Parang wala naman no? Parang flood lang ang meron Wala namang control. Diba? Diba? Pangsyam na kasamaan ng Bank Administration ay alam nyo ba na sa panahon lang ni Bangag nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng 20 beses sa isang buwan? Wow naman, mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito, na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o lokohan? Linawin nyo diba? Pang-sampo mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo no? Iba talaga pag kontrolado ang kongreso no? Shout out sa'yo, Romualdez. Pang-11, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa-upper or lower house man, no? Putya, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? Alang hiya na yan, no? At ang pang-12 ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. Diba? Siguro dahil ang pagiging drug user ng presidente ay isa pong impeachable offense. Kaya po pilit nila itong kino-cover up. Tama. Make sense, di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng Bangag Administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactic circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Kibuloy, EJK investigation kay PRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So may dumagdag po sa top 12 na kasalanan ni Bangag mga idol. Dahil ang top 13 sin ng Bangag Administration ay ang pagsama ng BICAM ng pondo ng AKAP kahit hindi naman ito kasama sa NEP or National Expenditure Program. Samantalang ang top 14 sin ng Bangag Administration ay yung pag-zero budget sa PhilHealth ngayong paparating na taong 2025. At ang pang top 15 na kasalanan ni Bangag ay yung tinolerate niya ang garapalang pagnanakaw ni Romualdez at ng mga puppet nito sa Kamara. So yan na po ang top 15 sin ng Bangag Administration mga idols. Ngayon naman mga idols, alam niyo ba na nagsagawa po ng feeding initiative si Senator Kuya Bongo sa Malasakit Center sa San Lorenzo Ruiz Women's Hospital sa lungsod ng Malabon last January 13 mga idols? Ay nako, ang napakasipag at napakamatulungin nating senador, nagpa-feeding program naman ngayon mga idols.
Iba ka talaga, Kuya Bongo. Kaya numero 1 ka sa listahan ko eh. Nakatanggap ng mainit na lugaw mula sa tanggapan ni Mr. Malasakit ang 250 na pasyente, kanilang mga kasama at mga hospital staff. Wow, sana all. Patuloy ang pagkasagawa ng feeding initiative ni Senator Kuya Bongo. Sadyang bisyo niya po talaga ang magserbisyo at naniniwala siya na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Yun naman. Literal na bisyo nga talaga ni Senator Kuya Bongo ang magserbisyo, mga idols. And guys, take note, mula noon hanggang ngayon, very consistent po ang ginagawa na yan ni Senator Kuya Bongo para sa mga nangangailangang Pilipino. Kaya guys, wag po natin kalimutan ngayon darating na halalan, iboto po natin si Kuya Bongo, mga idols. At sigurado ako, mga idols, na hindi ibababa ni Senator Kuya Bongo ang sarili niya sa level ng mga pulpolitiko na namimigay kuno ng ayuda para magkaroon ng utang na loob sa kanila ang mga tao. Si Kuya Bongo, Malasakit Center, at ang bisyo niya na magserbisyo pa lang, solved na ang mga tao. Kaya naman hindi ko makakalimutan ang paalalahanan ng ating mga kababayang nakakatanggap ng ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila, para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, this ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman, mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon, mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So, pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi, kada video ko, I'm not just a vlogger. Kasi po ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa naman po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na iko-conduct ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve, mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa, na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao.
tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey? Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka-survey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapa pro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para ma-counter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa Pulso ng Masang Pilipino group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin. Para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? At ngayon naman mga idols, may pasabog sina PRRD tungkol sa national budget ng taong ito mga idols. Kaya winarningan na po ni PRRD ang mga legislators na maging transparent sa national budget appropriation. Watch mga idols. Pero if you change, put the sentence to the change its meaning far different from the original intent of Congress or the executive order, then it changes the meaning and you are not allowed to do that because you can go to jail. Oh guys, listen up sa may mas alam sa batas. Galing mismo yan sa bright na naging presidente natin na si President Rodrigo Roa Duterte mga idols. At Mr. President, yung pina-flash ko kanina sa screen ay yung nakuha lang ni Kong Sid na kopya. Para marami yung nakikinig sa inyo at sumusubaybay, baka pwedeng ipakita rin ninyo sa kanila yung kopya kung ipinakita ninyo na firmado ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na blanco yung amount na inaprubahan at naging enrolled. What? Blanco yung amount na inaprubahan? What the hell? Diba? Mukhang first time po nangyari to sa kasaysayan ng gobyerno ng Pilipinas mga idol. First time. Paano ba naman di mangyayari to? Boplas ang presidente. E di mas lalo na yung mga inappoint niya. Di ba? Kaya yan po ang nangyayari ngayon mga idols. Walang hiya na yan. Yung mga blanco. Ito yung mga blanco. Hindi mo na pass a law with blank. Sus ko po naman na gobyerno to. Sabi sa inyo, di ba? Bopas ang presidente. Kaya matik yan, panay bopas din ng mga nakapaligid sa gobyerno ngayon. What more doon sa National Security Council natin na inalis ni Bang si VP Sara at ang mga former president, di ba? Well, magaling din naman ang ginawa ni Bangag doon mga idols. Hindi raw po kasi perfect ang Blacks Council na yon kung may mga taong nakahalo sa kanila na may utak. Kaya tama lang po ang ginawa ni Bangag mga idols. Okay? Intindihin na lang po natin.
That is not allowed. Bakit mo ilagay blanco dyan? O if it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it falls short o sobra, then you can add. Tama. Or tunin mo kung may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. Oh, sa mga defender ng bank administration dyan, di ba kayo nahihiya guys? Nako, kung kabilang ako kunwari sa defender ni Bangag, malamang nung unang beses ko pa lang siyang nakitaan ng kubohan, tinigilan ko na po kaagad. Kasi nakakahiya talaga, promise. Pero yung ilang mga defender ni Bangag, grabe no, ang titigas na ng mga muka, ang titibay pa ng mga sikmura. Imagine, buong presidente ang dinidefend nyo, no? What a disgusting creatures. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Yan po tayo sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas ni Bangag, mga idols. It leaves an speculation. Ano ba yung tawag? Ano bang ibig sabihin dito? Ano bang ilagay natin dito? Then, whoever is the end user of this papel would have the, ngayon, kung bright ka, sige, ilagay natin dito, sobrahan natin ng kunti. Para yung, ganun talaga yung kulang. O sige, sobrahan ninyo, o kulangan ninyo. Then you leave the money intended for any public purpose to the speculation or to the guessing game of the people who are supposed to implement the law. Yun ang problema, tay. Yun kung bright nga sila, sobrahan ng konti. Putya na sobrahan sila sa pagka-bright. Imagine 17 billion ang dinagdag sa budget ng Congress, no? Imagine that. Nasobrahan talaga. Nasobrahan sa pagka-bright. Putya, super bright na ang tawag sa kanila. Super bright sa corruption, no? Tama. Bawal yan. Bawal yan. Former president na po ang nagsabi na bawal daw po yun pero in fairness kina Bangag, ang kakapal ng muka, no? Ang lakas ng loob labagin ng batas, no? Malakas nga ba ang loob na labagin ng batas o sadyang wala lang silang alam kaya ginagawa pa rin nila, no? Nako, magkaroon ka nga naman ng blacks na presidente at mga blacks na mga tao sa paligid niya, ewan ko na lang talaga. Budol is real, mga idols. And you can go to jail for that. Mind you. Yun. Sana nga mangyari yan, tay. Thank you, sir. Congressman, just to give our doubts. Hala. Kaano-ano kaya to ni Tipsy D, no? Kamukha niya, no? So, the ordinary Filipinos, better understanding this. Itong may report na incomplete, right, no? As we transmitted to the executive department. Yung bicameral conference committee report after ratification, i-reflect na yun siya sa pinatawag ng endorphin. Yun na yung final copy na dadalhin sa Malacanang for signature of the president. Usually, pagdating naman sa president, marami namang economic managers, particularly DBM, will assist him review the budget. Nako. Kawawa naman ng Pilipinas, no? Imagine ang nag-review niyan blacks na presidente. What more yung mga inappoint niya sa paligid niya, no? Panay blacks din sigurado, no? Di kahit na blanco yan, umali-mali, nakita nyo naman guys, di ba? Pinirmahan niya pa rin ang 2025 national budget, di ba? Diyos ko Lord naman, BBM, ano ba? So, ang nangyari, sir, no? Just for everyone's understanding, that bicameral report ng Blanco, we could assume May pages sa Blanco. May pages sa Blanco. We could assume that when it reached the office of the president, may items na yun. Meron na. Yung GAAMER, yung enrolled bill na dumating sa office of the president, may amount. Wow, magic! Di ang gang ni Romualdez ang naglagay ng amount nun. Sigurado. Kasama siguro si Grace po, no? Sila yung mga nasa bicameral di ba? Then matic yun. Sigurado. Decide. The president side. After review, kasi nag-request ng extension, di ba? Na give-move na yung assignment kasi i-review doon. Ni-review niya o pina-review niya? Sa itsura ng presidente, putya, parang di niya nga kayang manood ng mga stressful movie, no?
Baka magka-migraine siya agad. Reviewin pa kaya ang bicameral report na yon? Baka sumabog na ang utak niya nun, ha? See, with this development now, no, that we found out that the bicameral report was, there were items na blanco, but napirmahan na. What could be the implication of this in this particular matter, especially to the office of the President? Actually, the budget is highly questionable. Kung akong tatanungin, akit na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Yeps, yun po ang dapat na gawin talaga. Iakyat na po talaga yan dapat sa Supreme Court. Tama yun. Sid, matanong kita, when would be the earliest event that could discover this kind of... Actually, Mayor President, I was studying, gumagawa ko ng paper. Yung part 1, binigay ko na kay Atty. Vic. Marami na akong binigyan. Yung mga kaibigan ko na mga advocates doon, health advocates, pinadagan sa part 1. While I was making part 2, in fact, I have a meeting last week dapat kay Atty. Vic, a few days ago, kay Atty. Vic, sa Peter niya. Yung Pasko. Nakita ko, all of a sudden, na-remember ko yung bicameral conference committee report kasi gaagaan tayo unconstitutional, yung education budget, nalampasan ng DPWH, and I reviewed the federal budget. Sabi ko, tingnan ko kayo yung bicameral report. Tingnan ko yung bicameral report because I want to know kung ano ba yung ginawa nila. Nashock ako nung nakita ko, pag-open ko sa bicameral report, naku, pinagdam ko. So, isa-isa. Nako. Buti na lang talaga may nag-scrutinize nung bicameral conference committee report na yun, no? Buti na lang talaga. So, I made my study now. Ito na yung ginawa ko, Mr. President. Mga 3 or 4 days ago, nakita ko. Buti na lang talaga may nakakita, no? Salamat sa iyo, Idol. Mabuhay po kayo. It behooves upon you to call the attention of the public. And lahat na, President, lahat ng Senador, pati yung judiciary, that there is something terribly wrong going on. And if need be, you file the necessary corresponding charges. Anti-graft. At yan ang dapat nga pong gawin ng sino mang nakakita ng ganyang paglabag sa batas. Di ba mga idols? I-file na po agad yan para makasuhan na yung mga yan. Di ba? Kung pa sino ng palusot niya into its final form, dumating sa inyo. You did not really na-approve as a Congress. Any attempt to pass on to Congress a falsified or a thing which is not a document which is not true and correct is, as a matter of fact, at that point, already a consummated crime. Yun na. In fact, Mr. President, yung pinakita po ninyo kanina, itong signed na committee report, it bolstered and strengthened the position po ng Makati Business Club na itong 2025 unconstitutional budget is not only unconstitutional but hijacked. Hijacked talaga dahil totally different from the NEP that was submitted by the Office of the President. Ang masaklap pa, hijack yun na, blanco pa yung committee report sa napakaraming items. Tama. Kaya nga may NEP na or National Expenditure Program para maging basihan sa General Appropriations Act. Diba? Pero ngayon ang ginawa nila is bicameral conference committee. Tapos babaguhin nila lahat-lahat. Ang lalaki pa ng mga dinagdag nila sa mga original proposed budget. Especially yung budget ng House of Representatives. Diba guys? Yung klase yan. Well, that's something which has been looked into. I hope that the appropriate action can be taken by ikaw, Sid, or any other Filipino dito nakikinig sa atin ngayon. Ako sana, pero matanda na ako, matagal na ako nawala sa practice. But nandito sila, Atty. Delgra and the rest of the taga Davao, meron naman itong, marami kami ditong talagang totoong Pilipino. Yes, gawin nyo na po lahat ng dapat gawin para mapigilan na ang corruption activity ng bangag administration na to. Kasi po, if you're going to look at our status quo right now is para tayong nasa barko na dahan-dahan nilang pinapalubog mga idol. At pag di pa rin po ito napigilan, nako, wala na.
bagsak na po ng tuluyan ng ating bayan, sa totoo lang. Kaya dapat lang talaga nagawa na po ng paraan to. Diyos ko. Mamahal sa bayan. So I'm sure that they would not allow these things to pass just like that. Sana nga may maglakas ng loob na mag-file ng kaso sa mga bag na yan, no? Mahirap yan. True. If I may, Mr. President and Congressman Uno Harvey, ang pagkaintindi ko dito sa na-discovery mo, Congressman Sid, isang departamento lang ito, and including a provision on the land program of corporation. Yes. Isang department. Mukhang hindi mo pa natapos kung baka mayroon pa mga blanco. Actually, may part 3 ako pero highly technical eh. Pero it still affects the Integrity. Oo nga, malamang marami pang binlangko yung mga yan. Parang mga utak lang nila no? Puro blanco. May mga dinagdag eh. Kagagandang give it to the, pa dito sa mga locals na mga sanay sa budget, even itong mga local governments. I may be able to help you to find some people who are willing to work, connect na pag-aralan yan. Hindi tayo napulang yan. Siguro si Atty. Delga is one hell of a Filipino. A good lawyer. Siya yung abogado ko nga eh. Pero hindi ako makulong. Nope, never kang makukulong, Mr. President. That ain't gonna happen. Ever. Pero kung kulong ako, malas talaga. Hindi dahil sa kanila. Baka dahil kay ano. Sino itong Thank you, Mr. President, sir. Congressman Sid, are there any things pa na wish to discuss on this particular ito sa report na ito? I think of thoroughly discussed it already. With that, Mr. President, I think we've covered the things that we would like to discuss on this particular matter. So before we close, perhaps Atty. Meron ka pang gusto mong dagdag, Atty. Delga. Pagdating ko lang ako, yung naging pangungusap ni Pangulong Duterte, tayo mga Pilipino, maging vigilant tayo. Nakita natin na yung akala natin na unconstitutional 2025 budget ay dahil lamang sa pag-fund sa PhilHealth. Ito po yung pinakita ngayong gabi ni Pangulong Duterte, yung blankong committee report ng Bicameral Conference Committee ay higit pa pala doon sa nalalaman natin mga Pilipino. At pasalamat tayo kay Congressman Sid Bungab sa kanyang pagsasaliksik at lumalabas yung katotohanan dahil wala na talaga transparency. At ngayon, dahil wala blankong committee report ng Bicameral Conference Committee ay higit pa pala doon sa nalalaman natin mga Pilipino. At pasalamat tayo kay Congressman Sid Bungab sa kanyang pagsasaliksik at lumalabas yung katotohanan dahil wala na talaga transparency. At ngayon naman tayo mga Pilipino dapat humingi ng accountability. Correct. Dapat lang talaga. Yes, itong na-discovery ni Congressman Sid, mas mabigat pa ito to what was already discussed in the several weeks that we had, as mentioned by Atty. as regards yung pagtataas ng budget ng DPWH over that of the education sector, which is already unconstitutional. Imagine, ang dami nilang ginawang unconstitutional, no? Pero ba't ginagawa pa rin nila, no? Ano yan? They are testing the law if they are going to be untouchable sa kanilang mga unconstitutional act? O sadyang wala lang talaga silang alam, kaya ginagawa pa rin nila kahit unconstitutional na? No? Ako guys, nagataka lang di ba? Ano ba yun? Alam nyong mali, ginagawa nyo pa rin, di ba? O sadyang hindi nyo lang talaga alam? O sadyang wala lang talaga kayong alam? Di ba? Yun lang yun eh. Two-way possibility lang yun guys eh. Di ba? So, mas glaring pa ang anomalya. So I think this has to be addressed. And good that Mr. President had called out to the Filipino people to look into this and to question the highly anomalous legislative process in coming up with a national budget for 2025. Yeps, tama. Kaya po, please, mag-file na kayo ng kaso sa mga yan. At nasa likod nyo po kaming lahat na mga makabayang Filipino. Alam mo, if I may add, nakikiusap lang ako sa mga ulo na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Yeps, stop f***ing with us. Please. Magkagulo tayo. Tama. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police, hindi papayag ng
I know them. Nako, magdilang anghel ka nawa, tay. Sana nga di pumayag ang AFP at PNP sa panggago na ginagawa ngayon ng Bangag administration. Kaso kung napresyohan na sila, malabo pa sa blur na kontrahin nila ang corruption activity ngayon ng Bangag administration. Well, wag naman sana. Diba? The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na. Sana nga po, sana nga. You better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Correct. Alam mo, pag nagkudita ito, tayan lip and right yan, baka una kayo. Nako, wag naman na sanang umabot pa sa ganun, tay. Para wala nang mapahamak pa. Kaya nga po sana lang talaga ang Diyos na lang ang gumawa ng paraan para maging peaceful ang pag-upo ni VP Sara as President of our country. Alam nyo naman siguro ang ibig ko sabihin, di ba mga idols? Sana lang talaga, let's pray for it and manifest it, mga idols. Sana lang talaga. Ano ang ayaw ng sundalo? Naghihirap na nga sila para sa bayan tapos nakakawan pa ninyo ng pera. Correct. Ibigay na ninyo sa mga sundalo sana yan. Bakit pa ninyo? Hindi po sila papayag niyan, tay. Dahil mas importante daw ang pang-vote buying nila, aka ayuda, sa mga botante para maging silang bobtante. Not good. Not good. Dagdag na lang yung sa edukasyon sa mga bata. Yung sa mga disasters, dagdagan ninyo. Yung mga idadagdag na mga yan, tay, ibubulsan nila yan for sure. Di ba nga po binunyag ni VP Sara ang ginagawa niya ng Romualdez sa mga sinusobrahan nila mga budget, di ba? Ano talaga, edukasyon, pati yung mga sa welfare department. At yun nga po ang ginagawa nila sa pamamagitan ng ayuda. Kaya nga we are the capital ayuda in the world, di ba? Yung nangailangan talaga ng edukasyon. Dagdag na lang ninyo, huwag ninyo sayangan yung pera. Correct. Yan lang ang payo ko sa inyo. Sabi, nag-warning ako sa inyo, huwag kayong gumagawa ng ganun. Pagka marami, hindi papayag ang sundalo niya. Nako, sana nga po, hindi hayaan ng sundalo na mangyari yan, tay. Iyariin kayo, sigurado ako niya. Sigurado yan. Kilala ko ang sundalo, hindi presidente ako. Napipigilan lang, pero pag goes haywire, bahala kayo. Ay nako, wish lang namin, tay, sana nga. Basta ako nagbigay ng warning sa inyo. Okay, winarningan na kayo ni PRRD Pag kayo di pa rin kayo tumino, it's going to be your end. Ako na magsasabi sa inyo. Thank you, sir. Congressman Sid, I know this is just a beginning of discussions in this particular item, but your message, sir, to fellow Filipinos right now is... Sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, you can see the documents, you can see the figures na mga blanco. Makikita nyo naman yan. Isa for you to decide. Tingnan nyo. May mali talaga na nangyari sa budget. Nako, mukhang alam ko na ang palusot dyan ng mga defender ni Bangag. Baka naman hindi pa payda lang copy na nabigay sa inyo, kaya marami pang blanco. Pustahan tayo guys, yan ang alibay nila. And of course, Mr. President, sir, would like to get your message also before we close our fellow Filipinos. Nandito kami lahat. Si Vic, pati si Sid, pati si Martin. Nagpos ikaw. Gusto lang namin malaman ang tao na interesado kami sa ating interest sa bayan. All we want is the truth and the correct way of doing it. Huwag na lang tayong lumabas dyan sa ano ang totoo, ano ang tama. Kalimutan ninyo dati yung mga antigrap na yan. Stick to what is right and what is the truth. Correct. Kasi nobody can justify their unconstitutional act. Diba? Tama. So sa tama at katotohanan lang po tayo. Tama po si Tatay Digong. Tama siya. Dalang dalawa.
wala na kayong dapat alanan. Yan ang para sa bayan, para sa anak natin. Oh, ayan na. Winarningan na kayo ni PRRD na stop king with us dahil sa corruption activity nyo sa 2025 national budget na yan. Kasi pag napuno na ang AFP at PNP, mukhang hindi nyo mapipigilan ng mga yan na mag-aklas laban sa mga illegal activity nyo dyan sa gobyerno. Kaya nako, mag-step down ka na lang kung di mo kayang pagsabihan si Romualdez. Okay? Para maging peaceful ang pagbaba mo at ang pag-upo ni VP Sara as President of our country. Diba? Alam kong may awa ang Diyos. Kaya sana lang talaga siya na ang bahala sa kasamaang naghahari ngayon sa ating bayan. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans.